Pagpapatakbo ng mga nuclear power plant sa bansa, ating pag-uusapan kasama si Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino ng Department of Energy. Director Aquino, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Miss Ninya, at sa mga nakikinig at nanonood ng Bagong Pilipinas ngayon. Ano po yung mga specific target sa planong pagpapatakbo ng mga nuclear power plant sa bansa sa taong 2032 at 2050? Oo, sa ilalim ng ating Philippine Energy Plan at yung ating Working Nuclear Energy Program and Roadmap, ang targets po ng ating bansa aspirational. So inaasinta natin, depende po ito sa ating mga mamumuhunan sa pribadong sektor, 1,200 megawatts po sa 2032. Meron po tayong inaasahan na isa na namang 1,200 megawatts sa 2035 at 2,400 megawatts sa 2040 at beyond. Kung mamarapatin lang ng ating mga nakikinig at mga nanonood, ang paggawa po kasi ng plantang nuklear, hindi po ito mabilisan. Meron po itong project gestation, kaya po ang ating plano, syempre, unti-unti po itong papasok dun sa tinatawag nating power generation mix. Ano-ano po yung mga hakbang na napag-usapan ngayon para siguraduhin ang safety po at sustainability ng mga nuclear energy program po sa bansa? So katulad nga nung nailatag na natin sa ating nuclear energy plan at roadmap, ang atin pong pangunahing gagawin siguraduhin na yung ating tinatawag na legal at regulatory framework ay meron tayo. So nangangahulugan po nito yung mga konbensyon, mga treaties po na pinasa at nilagdaan po ng ating International Atomic Energy Agency or IAEA, maratipika po ito na magamit po natin. Kinakailangan po ito ng ating ratification or concurrence ng ating pong Senado. Ito po yung tinatawag nating peaceful uses ng ating nuclear energy, nuclear technology. Yun po yung isang bahagi nito. Pangalawa po ay yung reforma na tinitignan natin pagdating nga doon sa ating regulatory body. So paiigtingin natin, palalakasin po natin yung struktura na sa kalukuyan po kasi nagdo-dual function po yung ating Philippine Nuclear Research Institute, nagpo-promote po siya at nagre-regulate siya. So ang atin pong gagawin, meron pong mga panukalang batas sa Senado at sa Kongreso para paghiwalayin po ito. Magkaroon po ulit tayo ng Independent Nuclear Regulatory Authority or Commission. So yun po yung ating ginagawa. Ang layon po nitong papasok na Independent Nuclear Regulatory Commission or Authority siguraduhin nga po na yung ating mga international conventions, international treaties at yung safety and security considerations nga po alinsunod dun sa IAEA ay masunod ng ating bansa. Tungkol naman po sa safety and non-proliferation ng programang ito, paano po pinaplano ng bansa ang alignment ng nuclear energy initiatives dito po sa international standards? So sa ating mga tagapakinig, ang atin po ang nabanggit ko na kanina, layon po natin yung apat na critical or importanteng mga treaties at convention hinggil po dun sa laban sa nuclear proliferation, safe uses ng ating nuclear power, yung liability and compensation ay maratipika po o magkaroon ng Senate concurrence. Yun po ay alinsunod sa ating mga requirements sa IAEA. Kapag hindi nga po natin yun na-conquer or naipasa, quote-unquote, syempre hindi rin po tayo mabebentahan ng kinakailangang mga fuel na panggatong para nga dun sa planta kung gagamit po tayo sa nuclear for power generation. Pero babanggitin ko lang sa kasalukuyan po, gumagamit na yung ating bansa ng nuclear technology for non-power applications, Miss Nina. Ito ay ginagamit na para paigtingin ang yield ng ating agrikultura. Ginagamit rin ito para malutas o ma-diagnose yung ating mga sakit, halimbawa ng cancer. So ang usapan lang po dito, Miss Nina, yung paigtingin nga yung regulasyon pagdating naman nga paggagamitin na yung ating nuclear energy for power generation or dun sa ating pag-generate nga ng kuryente. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, sa paanong paraan naman po ina-address ng Department of Energy ang issue ng climate change at iba pa pong mga socio-economic issues ng bansa sa pamamagitan po nitong nuclear energy program?
Babanggitin natin, tulad nga ng, sinabi at inilatag ng ating mahal na Pangulong, Marcos sa kanyang mga naging State of the Nation address. Binibisita nga po ng ating pamahalaan yung posibleng maging role na gagampanan ng nuclear energy dun nga sa ating, energy transition. Sa ilalim po ng ating Philippine Energy Plan 2023-2050, ang atin pong goal sa clean energy scenario ay maliwanag: padamihin ang ating renewable energy, at ito nga pong magiging role ng nuclear, iko-complement po nito ang ating renewable energy. Ang targets natin, Miss Nina, uulitin ko lang po, pagdating sa renewable energy, 35% ng power generation mix bago po matapos itong dekada na ito, at 50%, at least 50% ng power generation mix bago mag-2040, at higit pa lagpas ng 2040. So nangangahulugan po nito, meron pa ring maiiwang bahagi ng ating energy mix, particularly sa power generation, na gumagamit ng hindi renewable energy. At yun ang nakikita nating magiging puwang or opportunity sa pagpasok ng mga teknolohiya at kagaya ng nuklear, na kahit hindi naman na kailangan nating pagdebatihan, wala po itong greenhouse gas emission. So nangangahulugan po siyang clean energy or low carbon option po siya sa ating bansa. Uulitin natin, pag pumasok po itong teknolohiya na ito, lahat po ng magiging hakbang dito dadaan po sa proseso. Nangangahulugan po na ang ating mga kababayan papayag, mag-a-agree po ang community, mag-a-agree po, at sisiguraduhin natin na yung mga batas, uulitin natin, hindi lang po sa safety, security, maging sa protection po ng ating mga kababayan ay nakalatag po bago ito pumasok. Okay, so ano naman po ang magiging role ng International Atomic Energy Agency sa nuclear energy program po na ito? Siyempre, Miss Nina, tayo nga po ay bago itong papasok dito. Meron ng established na framework sa ating global community. Hindi po tayo makakakuha ng mga supplies for power generation, yung nuclear fuel po nito, nang hindi tayo tumatalima o sumusunod sa mga regulasyon, mga standards, mga requirements po ng ating International Atomic Energy Agency. At yun naman po ang ating sinisigurado sa ating mga kababayan, na pag dumating po ang punto na tayo ay umoo na pumasok ang nuclear energy for power generation, lahat po ng reglamento, regulasyon at mga requirements ng ating IAEA ay susundin po natin. At bilang paghahanda tayong Nuclear Energy Program Interagency Committee or NEPIAC, na binubuo po ng 24 na ahensya ng pamahalaan, na nilalatag na po at ina-address na in anticipation yung mga magiging infrastructure issues kung papasok nga po yung ating nuclear energy for power generation dun sa mga targets na nabanggit ko, na pinakamaaga nga po ay 2032. Okay, at para po mas maunawaan pa ng ating mga kababayan, ano po yung long-term vision para po sa Pilipinas nitong nuclear energy program? Ang long-term vision po ng ating nuclear energy program ay maliwanag, na ang atin pong bansa ay tumatalima, sumusunod sa mga requirements ng international community sa peaceful uses at non-proliferation ng ating nuclear technologies. Ito po ay magiging bahagi ng ating clean energy scenario, low carbon option po ito, para unti-unti na po mabawasan o tuluyan ng mawala yung atin pong component sa ating power generation mix, na nagkakaroon pa rin nga po ng emission or greenhouse gas emission. Yung po yung ating aasahan mula ngayon hanggang sa mga susunod pang taon. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan mula po sa inyo dyan sa Department of Energy. Maraming salamat. Ang atin pong paalala sa ating mga kababayan ay maging bukas po. Magkaroon po tayo ng pagkakataong mag-aral, siya sa atin, at bigyan po natin ng pagkakataon ng ating pamahalang ipaliwanag ang mga pros, ang mga cons ng ating nuclear energy for power generation and non-power application. Malaki po itong maitutulong sa ating pag-unlad. At syempre, hindi naman po natin ito papasukin nang hindi nakalagay ang mga safeguards dito.
Kaya maging bukas po tayo dito dahil kailangan nga po ito para suportahan ang pating paglago sa ilalim po ng ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong oras, Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino ng Department of Energy.